Deuteronomio Kapitulo 32. Ang awit ni Moises. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulean. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sila'y nagpakasama, sila'y hindi kanyang mga anak, itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon, o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? Kanyang nilalang ka, at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una, isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi, itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda, at kanilang sasaysayan sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan, si Jacob ang bahaging mana niya. Kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilangap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyungyong sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya, at walang ibang Diyos na kasama siya. Ipinaari sa kanya ang matataas na dako ng lupa, at siya'y kumain ng tubo sa bukid, at kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato, at ng langis na mula sa batong pinkian. Ng mantika ng baka, at gatas ng tupa, na may taba ng mga kordero, at ng mga tupang lalaki sa basan, at mga kambing, na may taba ng mga butil ng trigo, at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si Jeshurun, at tumutol, ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis, nang magkagayo'y kanyang pinabayaan ang Diyos na lumalang sa kanya, at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga Diyos, sa pamamagitan ng mga karumal-dumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo, na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos, na kalilitaw pa lamang, na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo, ay nagwalang bahala ka, at iyong kinalimutan ang Diyos na lumalang sa iyo. At nakita ng Panginoon, at kinayamutan sila, dahil sa pamumungkahi ng kanyang mga anak na lalaki at babae. At kanyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi, na mga anak na walang pagtatapat. Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos, kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusan sa paninibugho sa mga hindi bayan, aking ipamumungkahi sila sa galit, sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa. Sapagkat may apoy na nag-alab sa aking galit, at nagninangas hanggang sa Sheol, at lalamunan ang lupa sangpo ng tubo nito, at paninangasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan, aking gugugulin ang aking busog sa kanila. Sila'y manggapupugnaw sa gutom, at lalamunan ng maningas na init, at ng mapait na pagkalipol, at ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugan ko sa kanila, sangpo ng kamandag ng nangagsisyusad sa alabok. Sa labas ay pipighatiin ng tebak, at sa mga silid ay kakilabutan, malilipol kapwa ang binata at dalaga, ang sanggol sangpo ng lalaking may uban. Aking sinabi, aking pangangalatin sila sa malayo, aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila. Kundi aking kinatatakutan ang mungkahi ng kaaway, baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali, baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay tanghal, at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. Sapagkat sila'y bansang salat sa payo, at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas, na kanilang tinalastes ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas. Kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000, at ang dalaway magpapatakas sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato, at ibigay sila ng Panginoon.
Sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sedoma, at sa mga parang ng Gomora, ang kanilang ubas ay ubas ng Apdo, ang kanilang mga buwig ay mapait. Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon, at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin, na natatatakan sa aking mga kayamanan? Ang panghihiganti ay akin, at gayon din ang ganteng pala, sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay mga agmamadali. Sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod, pagka kanyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala, at wala nang natitira na natatakpan o naiwan. At kanyang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos, ang bato na siya nilang pinanganlungan. Yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain, at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog. Bumangon sila at tumulong sa inyo, at sila'y maging pagkupkop sa inyo. Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay, ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kung aking ihahasa ang aking may kantab na tibak, at ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking panghihiganti sa aking mga kaaway, at aking gagantihan yaong nangapupot sa akin. At aking lalanguin ng dugo ang aking tunod, at ang aking tibak ay sasakmal ng laman, sa dugo ng patay at ng mga bihag, mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Manggagalit kayo, o mga bansa, na kasama ng kanyang bayan, sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod, at manghihiganti sa kanyang mga kalit, at patatawarin ang kanyang lupain, ang kanyang bayan. At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan, siya, at si Josue na anak ni Nun. At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ay lagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatututuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan, at sa bagay na ito ay inyong palalaunan ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. Iniutos ng Panginoon kay Moises na umakyat sa bundok Nebo. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding yaon, na sinasabi, samaampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho, at masdan mo ang lupain ng Canaan, na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel, na pinakara. At mamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kanyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalansang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel sa tubig ng Meriba ng Kades, sa ilang ng Zin, sapagkat hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel. Sapagkat iyong matatanaw ang lupain sa harap mo, ngunit do'y hindi ka makapapasok, sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel.